Gusto mong malaman kung anong mga sangkap na ating ginagamit tuwing nagre-rebond tayo para maka-achieve tayo ng ganito ka smooth, silky na hair rebonding result? Panoorin mo ang buong video at marami kang matutunan dito. Bago nga pala tayo mag-rebond is kailangan muna nating i-analyze yung buhok ng ating client. So si client nakapagpa-rebond na siya before, dati ko din siyang client at ako din ang nag-rebond sa kanyang hair noon. So sa prosesong ito, unahin ko muna yung kulay bago ako mag-rebond. So, sa pagkukulay, nagmi-mix ako ng Queenplex para ma-retain natin yung moisture at hindi ito ma-dehydrate during sa process ng pagkukulay. Ito na yung hair ng ating client after nating malagyan ng pangkulay. Ito naman is after natin itong makulayan at ito ang nagiging result. 50% dry lang ang ginawa ko dito at mag-a-apply na ako ng pang-rebond sa kaniyang hair. Maglalagay pa rin naman ako ng Queenplex sa ating rebonding cream R1. Ang mixing ratio natin dito is 250 yung R1 at ang Queenplex naman is nasa 20 ml lamang po. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating mga sangkap dahil may pH balancer pa tayo mixed with distilled water. Ang ratio naman natin dito sa ating paggawa ng magic water na may halong pH balancer is 100 grams yung water, 10 grams yung ating pH balancer. So these are the ingredients sa ating gagawing rebond na may bitchin. Ayan sila, si Queenplex, si pH balancer. At sa application naman, mag-spray lang tayo ng distilled water na may halong pH balancer sa previously rebonded na part at saka tayo mag-apply ng ating rebonding R1. So inuna ko na yung dugtungan na parts between regrowth and yung previously rebonded kasi minsan napapansin ko dyan ako magkaka-back job at magkakaroon ng wave. So yan ang ating technique sa application and we repeat the same procedure hanggang sa malagyan natin lahat ng parts ng hair ng ating client. After that, ibabad lang natin yung buhok ng ating client for 45 minutes. But every 15 minutes, chine-check ko pa rin ang hair ng aking client to make sure na hindi tayo ma-overprocess. And this is the client's hair after natin itong mabanlawan. After drying, nag-proceed tayo sa ating pag-a-iron. Now, importante naman sa pag-a-iron na tamang temperature lang ang ating gagamitin. Dito sa hair ni client, gumagamit lang ako ng 180 degrees. At doon naman sa pinakadulo is isang hagod na lang. That is yung previously na rebond na parts. Ito naman ang hair ng ating client after natin itong ma-iron and after that naglagay na din tayo ng rebonding cream R2 na may halo pa rin Queenplex. Okay? So si Queenplex napakarami ang kaniyang functionality at napakaganda ng kaniyang magiging resulta kasi tinutulungan ni Queenplex na i-retain ang moisture ng hair during sa mga chemical process. So after that, nag-apply na tayo ng ating R2. After application natin sa R2, binabad lang natin ito ng 25 minutes and after 25 minutes, nagbanlaw and nag-apply tayo ng treatment sa buhok ng ating client. So ito ang ginagamit ko na treatment, the Carafire Brazilian Blowout. And after that, binabad ko lang ito ng 30 minutes. After 30 minutes, nag-dry na tayo. Hindi po natin yun binabanlawan yung treatment. At ito na ang buhok ng ating client after natin ma-dry ang kanyang hair. Wala pa po yung iron. Kung mapapansin ninyo, straight ang kanyang hair kahit hindi pa ito na iron at yan ang palatandaan na pagkaligo ng ating client sa kanilang bahayan na din ang magiging resulta. Sa last part naman ng pag-iron, ang ginagamit kong temperature is the lowest temperature na nasa 160 degrees lamang at ito naman ang feedback ng ating client after ng kanyang pag-wash ng kanyang hair. So nakikita ninyo, straight ang kanyang hair. Most of all, masaya si client and that's the most important thing na kailangan nating ma-achieve bilang isang hairdresser. Miss Yuri here. Thank you for watching and I'll see you again on my next video.